Napaka-inspiring ng kanyang ginagawa. Meron siyang talent, talagang kabilib-bilib. Welcome, ate. It is a privilege na ma-interview mo. Thank you so much. I have 3 kids. Yan, yung asawa ko, kinuha niya kami dito as a dependent. Lagi lang kami sa bahay. When did you find out na may talent ka pala sa pag-makeup? Yung hobby ko, binigyan niya ako ng makeup set. Doon yung pagpupush niya sa akin na try mo mag-makeup. Kasi merong isang teacher na nagtiwala sa akin. Nung nakita niya, huy, marunong ka pa na mag-makeup. Sige, try ko. Hanggang marami nang kumontak sa akin. Yung mga naaayusan din ako ng mga vlogger and usually models. Hindi lang mga Pinoy, ibang lahi din. Iba-ibang mga lahi din. Yes. Now that Saudi Arabia started opening up to the world, it's a sign na parang there will be more to come. Very supportive si Kuya. Talagang malaking tulong sa amin to. Know your purpose. Ando na rin yung compassion mo sa ibang tao. Hindi ako namimili. As a professional, kailangan mong tapusin yung gawa mo. Ako na lang, maiwan ako dito, pati mga bata. Tuloy yung event. Maganda yung teamwork ninyo. Na-diagnose ako na meron ako something sa mattress ko, sa uterus. Napakahirap. Nasa kwarto lang ako, umiiyak ako. 5 months namin nung nakita yun kasi nga gusto namin magpa-gender reveal. Ayun yung na-reveal sa amin. Sobrang laki nung kakailanganin naming pera para mailabas yung bata ng safe. Mabuhay din ako. So, inilabas ko siya ng 31 weeks. Sobrang liit niya. Tinanggal din yung buo kong uterus. Totally miracle. Sobrang thankful kami sa Panginoon at sa Kanya. Ate, ba't mo pa ako inayusan? Bakit ka pa tumuloy? Nilalagnat ka na. Sabi ko, kasi kailangan kong matapos yung trabaho ko. Pagkaalis ng client, humiga ako. At sinabi ko kay Kuya, dalhin mo ako sa emergency room. Ang taas ng lagnat ko eh. Tapos nung dinala ako sa hospital, sabi nung nurse doon, ate, ang taas po ng lagnat mo. Kailan pa po yan? Na-test na-infect na pala ako. Grabe kahit na gano'n na yung sitwasyon mo, no? Laban pa rin. Kabit pa rin. Pero makikita mo yung gaano kalaki yung respeto mo sa trabaho mo. Kung gaano ka ka-professional. Yung kliyente mo mismo makikita yun. Nakikita nila yun sa'yo. Mas talagang i-refer. Yun eh. Doon naman talaga yung ibang Tama. mga freelancers talagang sa referrals. And may mga opportunities din na kinukuha na ako sa salon, ipagmamanage, ganyan. And may kumukuha din sa akin na maging beauty consultant. Yung heart ko talaga is magstay sa bahay, gawa din ng mga bata. Tiyaga at saka diskarte, no? Regardless, kahit na mapa-OFW ka man, dependent. Diskarte. Ito, for sure, dahil sa video ito, sa interview na to, maraming may inspire, lalong-lalo na yung mga asawa na nasa bahay lang, nag-aalaga ng bata. I think that wala talagang rason na pwede ka pala talagang mag-try ng something new. Not necessarily doing makeup. Maybe look for something na you think you're good at. Yes. It could be a career, di ba? Pero you, especially ikaw na dependent, asawa, ano yung maipapayo mo sa mga housewives? Not only here na asawa ng OFW, but in general po, ano yung ma-advise, maipapayo mo sa kanila? So for me, talaga maging positive lang tayo. Huwag nating sabihin na parang yung minamalit natin yung sarili natin na eto lang, hanggang dito lang ako. Ito lang kakayanan ko. Always remember na meron tayong big God na kinreate tayo on purpose. No, hindi lang ito. Parang nililimitahan na natin yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. So, nag-try din ako magtinda ng mga online na mga damit. Meron din ako mga chili sauce. Mga ganyan talaga. Kumbaga, humahanap ako ng paraan para makatulong ako sa finances, ganyan. So, sa simpleng bagay na yon is napakalaking tulong yun sa buong family. So, sa mga nanay dyan na nakikinig or nanonood, huwag nating maliitin yung sarili natin na hanggang dito lang tayo yung kaya nating gawin. No? Kung malaki naman ang sweldo ni Mister, edi i-invest mo.
Diba? Or i-business mo. Kung marunong ka mag-bake, go. Kung marunong ka sa fashion design, mga ganyan. So, go lang. Kung kakayanin mo, talagang lakas lang ng loob. Diba? Kagaya ko nga kanina, no? Yung sinabi ko nga, na-mention ko na hindi ko kaya, pero meron at magpupush atin. Yun ang kailangan eh. So, support each other, yun ang pinakamahalaga. And lagi kayong makikinig sa ina-advise ng bawat isa sa mag-asawa ba. And syempre, hindi madali, no, ang magstay sa bahay. Oo. Talagang, Lalo na yung kapanahonan like 2015. Ayan, Kahit nung mga time na ganyan. yon medyo yung ang Saudi Arabia strict pa nung time na yun. buti Kung nga ngayon, asawa ka, no? nasa bahay ka lang talaga. Oo. So, marami akong nababalitaan dito na ang daming nade-depress. Oo. Doing this is naging outlet ko siya. Oo. So, may mga pagkakataon kasi na hindi mauunawaan ng ibang tao. True. Kahit mga kababaihan. Meron ngang nagsabi sa akin na, alam mo, hindi lahat ng tao magugustuhan yung ginagawa mo. Exactly. Kahit na kung ano ginagawa, nag-split ka na, Oo. nag-cartwheel. So remember na, hindi natin sila kailangan i-please. As long as hindi naman natin sila sinasaktan or hindi naman tayo nakaka-disturb sa kanila. Kung ito yung nakakatulong sa family natin, di ba? Go lang. Minsan, ayun din yung magmo-motivate sa atin. Yes. Actually, di Turn it ba? the opposite way. Kung alam mo ng tao, may mas masasabi talaga. Correct. Ano pa man yan, may masasabi talaga. So, you can always turn these things in a opposite way na Tama. turn into positive. Diba? Pero ang importante dito is napiplease yung Panginoon. Amen. And yung mention ni ate na lalo na sa mga misis dyan sa bahay, importante talaga yung partnership yun ng asawa Totoo. mo. Of course, ang malaking support mo talaga Correct. other than your husband or your family, yourself. Correct. Yourself. Pag di ka Kakampi mo naniwala sa dapat ang sarili sarili mo, mo. di ba? Oo. Ang daming rason eh. Oo. Hindi nawawala, hindi ka nauubusan talaga ng rason. But the question is when and how or kailan mo siya sisimulan. Tama. Actually, alam mo, may nagtanong sa akin na isang, katulad ko rin na nanay, na parang, naiirita daw siya minsan pag nakikita yung video ko. Oo. Ano ba yan? Ang ginawa to sa buhay, kundi mag-makeup ng mag-makeup. Ganon. Kasi nga, sabi nga, hindi nga lahat magugustuhan ka. Diba? May mga tao talaga na gustong-gusto yung ginagawa mo. At may mga tao din na naiirita tuwing makikita yung video mo. So, siguro naka-unfollow. Naka-unfollow ako sa Totoo natin. Actually, I can relate to that. Kasi, ako, like, lalo na itong paggawa ko ng page, you cannot please everybody talaga. Na may mga iba din magsasabi na, ano naman to si Correct. ano naman naman. architect, tapos nag-interview, parang, for what? Parang, sikat ba yan? Parang, alam mo yun, as long as for me, Correct. na stick ka lang sa objective mo, you just want to inspire Tama. fellow OFWs or anyone, kung sino man dyan. Basta ako push lang talaga as long as you're enjoy. Ako nag-enjoy ako. Tama. I consider this also as not just a platform but a ministry. Yes. No, it's not really for popularity or for Totoo. such purpose na sumikat ka. Well, kung darating yun talaga, ibibigay ng Panginoon, why not, diba? And then, it's a matter of how to use the platform exactly. correctly na, siyempre, papakikinabangan talaga din ng iba. Kaya ang sabi nga, di ba, pagyamanin natin kung ano yung binigay ng ating Diyos. Hindi mo kasi pwedeng itago lang yung talent. You can share it na kahit hindi mo kailangan na magpabayad, pwede. Diba? I know na ikaw gumagawa ka rin ng parang na ipipaint mo sila pero walang kapalit na hinihingi. Hindi ako talaga nagpapabayad. Diba? Oo. Pero napaka-choosy ko. Hindi ako basta lang gagawan kita. Diba? To be honest, ang pagpipinta kasi, it takes time. Totoo. It takes Grabe. May attitude ako na pag nasimulan ko, gusto ko matapos agad. Hindi ako nagpapabayad. Kasi pagka gagawa ako, once nag-commit ako, gagawin ko yung best ko. Na hindi ako mapapahiya. Tama. Although kahit na hindi ako nagpapabayad, kasi malaking bagay na sa akin yung na-appreciate yung gawa mo eh. Correct. Na rin doon na, ay, thank you Lord. Na-appreciate. Ay, thank you Lord. Talagang marunong pala talaga ako sa bagay na to. Actually, ganun din ako. May times na hindi ako nagpapabayad. Kung alam ko naman na capable or... Sa'yo kasi, it's a career. Yeah. I can relate to that. Kasi ako nagpipaint ako, I invest on equipments, on materials, pang art, sa
mahal yun eh. How much more sa makeup? Mahal yun. Ganun. Diba? And I know how much you care yung paraphernalias mo. Oo. and these things are not cheap. Yeah, hindi. Some of them are even branded na Sobra. and you're doing it as a career. Parang di ba pwedeng hindi ka nagpapabayad. So, sa akin naman, I don't do it as a career or as a freelance. Talagang ginagawa ko siya all the time. Ako, kung gusto ko lang, diba? Kung gusto kong gawin kita, wala nang bayad. Pag nasa diba? mood. Gusto ko eh. Diba? Pag nasa mood ako. Kung ayaw ko, wala ka magagawa. Diba? Pero pagka naiisip mo na malaking bagay ito eh. So, kung may bayad man o wala, kasi usually minsan nakikipag-collaborate ako. Okay. Nakikipag-collaborate ako, kontakin ako ng isang photographer o kaya ng isang designer. So, I'm just retaining the favor. Great. Na na sige, hindi ko makailangan magpabayad kasi hindi dahil dun sa photographer na yon, hindi rin ako makikilala dito sa industry na to. Which is talagang napakalaking tulong nung ginawa ng photographer na yun sa akin. At hindi lang niya ako, kumbaga parang nirecommend na as a makeup artist na model, binigyan niya rin niya ako ng work. Wow. So, napakalaking bagay na huwag tayo lagi maghahangad ng bayan. Kasi itong collaboration is napakalaking tulong at napakalaking bagay para makilala ka. Na kung nandyan ka lang, hindi ka makikilala. Yes. Pero dahil sa mga taong to na mahaba na at marami na rin galamay, which is nakakatulong ng malaki sa akin. Ang sarap ng pakinggan talaga, no? Na ano magagawa ng isang tao kung talagang passionate ka lang talaga sa ginagawa mo. No? You just believe in yourself na kaya mo. Tama. And bine-blessed ka ng Panginoon talaga. Tsaka alam naman ng Panginoon talaga yung heart mo. Yes. It's not just about having this career, nakakapera ka, pero at the same time, nakaka-bless ka ng tao. Tama. Kung meron kang pasalamatan, paano mo silang papasalamatan na kung sino sila? Una sa lahat, pinapasalamatan ko yung asawa ko. Kasi sobrang napaka-supportive niya. Talagang pag nagpaalam ako sa kanya, lagi lang niya akong nire-remind. For what purpose? Lagi lang yung sinasabi niya sa akin ngayon. Kung may purpose ka doon, go. Kung wala, magstay ka. And nakita ko talaga yung sigasig niya sa pag-aalaga ng mga bata. Nakita niya kung paano ako gumagastos, nag-i-invest talaga ng mga makeups, ganyan. So, pangalawa, syempre yung mga taong nakapaligid sa akin na talagang andun yung support. Though negative or positive man, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi those positive nga na mga naririnig ko, nakakapag-motivate din sa akin at the same time. Sige, I will prove you gagalingan ko pa. Hindi para sa'yo, pero para sa kliyente ko at saka para sa Lord. Na ginagawa ko to for the glory of God. No? Sa mga dumadalangin lagi sa aming family na, sige, okay lang yan. Lalo na pag mga bayaran na ng mga, ng bahay, ng tuition, ganyan. So, sige, be positive lang, laging tiwala sa Panginoon. May bibigay at may bibigay ang Lord na blessings. And of course, dun sa mga nakakakulog ko, na mga designers, na mga clients ko na talaga namang nagre-refer at nagre-recommend sa akin na dito kayo magpa-makeup kay ganyan. So, it doesn't matter kung magkano yung price mo, kasi yung skills mo naman talaga yung binabayaran doon. True. Hindi lang yung makeup brand. Pero, saka importante doon natin, may happy clients ka. Tama. Happy at sila. laging bumabalik-balik. Kaya magugulat ako, wow, kahit na ganito na yung price, bumabalik-balik pa rin yung client. And of course, pinakamalaking pasalamat ko sa Panginoon. Kasi siya yung nagbigay ng talent na to. Amen to Which that. is, inaayawan ko, pero talagang nire-remind niya sa akin, anak, dito kita gagamitin. May purpose ka kung bakit itong talent na to ang ibinigay ko sa'yo. Amen to that. Napasalamatan mo na yung mga taong, importanteng tao sa'yo. Ano yung may papangako mo sa sarili mo? Always stay humble. Dapat wala tayong hydrocephalus. Sa totoo lang. And, Importante talaga yung humility. And talagang always stay your feet on the ground. Yes. Na hindi mo kailangan magmataas at lagi mong iisipin na may mas magaling pa sa'yo. May mas magaling pa sa akin. Hindi lang ako yung mas magaling sa iba. Pag nakakamit ako ng makeup artist kasi may nakakulab ako, first impression is suplada. Diba? Pero pag nakilala mo na ako, talagang nagpapahiram ako ng gamit. Minsan nga, hindi na bumabalik yung gamit eh. Ay, pero alam mo, may mga makeup artist na hindi basta-basta nagpapahiram. Kasi ayaw nila.
You could just imagine how much Oo, they care totoo, paano sila naglilinis totoo. after. Kasi, Mhm. di ba, Personal. personal yan eh. Tapos, alam, i-make sure na Correct. malinis yung... Tama. Ako Oo. lagi ako may extra. Yeah, tas meron ako mga disposable. By saying that, ate, ano yung ma-advise mo sa mga fellow makeup artists, lalo yung mga nagsisimula pa? Lagi natin panatiliin yung kalinisan True. sa mga Number one yun. sa mga ginagamit natin sa mukha ng mga clients. And even sa ating face, di ba? Minsan kasi, ang mga clients, napaka-sensitive. Hindi ko nila lahat, no? Minsan meron pang dalang makeup. Nangyari yun sa akin, pero sinabi ko, hindi ko siya pwedeng i-apply sa ganito. Kasi Okay. baka hindi siya magtugma. Okay. So, baka pumangit yung outcome. Alright. So, open naman sa suggestion, ganyan. So, panatiliin natin yung kalinisan, lalo na sa brush, makeup brush. No, na hindi mo pwedeng i-apply yung nai-apply mo na sa iba. Kasi, mukha yan eh. Diba, napaka-sensitive ng skin natin. So, at saka dun sa mga nagsisimula pa lang, huwag natin maliitin yung sarili natin na hindi tayo makakabili ng ganyan. Kayang-kaya natin yan kasi as long as mayroong mga nagtitiwala sa atin ng mga clients, Yes. makakabili tayo na. Tiwala lang. At saka, importante yung may extra. Correct. Laging may extra. Oo, yun nga lang minsan, abusive na. Kapag nakitaan ka ng extra, lalapitang dadagsain ka. Yun Yan. lang. Dumarating din sa point na mismong yung kamag-anak or kasama ng client dun sa circle nila is, hindi ako magpapamakeup, pero pwede bang gamitin ko to? Yun lang. Oo. Pero sa Pilipinas, yung natutunan ko na, hindi mo pwedeng i-touch yung gamit ko. Siyempre, minsan, sa sobrang bait mo, na may papahiram mo. Pero siyempre, as a professional, hindi kasi pwedeng ganun na. What if, no, may nangyari sa akin yan eh. Pero client ko siya, kinuha niya yung eyeshadow, tapos nabagsak niya. Oh. So, nabasag. So, parang nalungkot siya na hindi niya alam ang gagawin niya. Siyempre, medyo, branded, high-end na makeup. Pinakita ko sa kanya kung paano ko niretoke yung makeup. Nagulat siya. Pwede pala yun. So, ang ginawa niya, dahil nahiya siya, binigyan niya ako ng ekstrang bayad. Kabayaran doon sa nabasag Ito yung niya. isa sa mga bagay talaga na dapat matutunan ng mga tao. Lalo na yung mga nagpapamakeup na there are certain boundaries. Tama. Kahit na bayad ito. Correct. There are certain etiquette na kailangan i-observe. Ang bayad mo is for this number of persons lang. Tama. Hindi kasama yung iba, tapos biglang Correct. lahat na nagiging public use na yung Oo. mo. So, Kaya, minsan, unawain nyo rin yung makeup artist kasi hindi lahat ng makeup artist hahayaan kayong pakialaman or i-touch yung mga makeup. So, kung nag-ask sila sa akin na meron ka bang extrang pin, may extrang brush ka ba, or may extra kang lipstick na ganyan, so I give it. Hindi ako nagdadamot. May mga ganyang but mga cases. they need to understand na binibili mo yun. how makeup artists really care for their mga gamit nila. Kasi makeup yan eh. Oo. Nilalapat yan sa balat ng tao, di ba? Oo. Ayoko kasing ma-label ng ang damot naman itong makeup artist na to. Sungit Hindi. na ito. Diba? Ang sungit na ito. Kala mo naman, ganyan. Attitude. Oo. Kung kaya kong ibigay, Why why not? Diba? Siyempre, kung ano man yung sinisingil ni ate, kitang-kita naman sa quality of work, sa how professional she is no, sa trabaho niya. And that being said, ate, I know that you have social media accounts or kung ano man. Meron ka bang mga kailangan gustong i-promote? Yung sa Facebook ko na lang talaga. Yung sa YouTube ko kasi, medyo naglaylo ako gawa na. Ano po yung account niyo pa? Yung Makeup for Us by Rod. Make Ayan, Up for Us by Rod. Rod is R-H-O-D. RHOD. Alright. Paano kanila na-contact natin? Through FB Messenger. FB Yan. Sa Messenger. page. The same ba? Make Up for Us by By Rod. Okay. So I will put the link on the description down below. Check her page and you might as well follow her kasi magaling. Magaling talaga. Thank you, Subok Lord. na subok yan. Thank you. Ano yung Last final words or final advice mo sa lahat ng mga OFWs? Diskarte. And lagi kayong maging friendly. Not na sobrang mapapa-abuse naman kayo, di ba?
may share nyo din at the same time yung talent nyo sa ibang tao na Yes. hindi lang ikaw mismo yung nagme-makeup, pwede mo rin silang share na ganito yung ginagawa mo. Pagdating sa mga ganyan, hindi po ako madamot, lalo na kahit hindi ka magpapaayos sa akin. Open ako na i-message ako na ano bang tamang foundation, ano ba yung sa tamang skincare, ganyan. So, napaka-open ko sa ganyan. Well, maliban siguro sa diskarte, always seek to God. Yes. Siguro, by seeking Him, seeking Yeah. God, sasabihan ka Asking. ng Panginoon na, Mm-mm. ask yourself, ano bang Oo, gusto mo? tama. Saan ka masaya? And once Diba? you desired it, talagang ibibigay sa'yo ng Lord. Gustuhin mo. Dapat gustuhin mo din talaga. Mm-mm. May gagawin ka. Hindi lang basta lang na binigyan ka na, ito ang gustong gawin ng Panginoon sa'yo, tapos biglang, wala, tamad ka. Diba? Wala ka palang time. Ayun nga, si Lord kasi yung nagbigay sa atin ng ganitong talent, ibibigay din natin to sa Kanya. Pabalik. Oo, pabalik. We give glory to Him. Not na iaano mo na sa sarili mo na, ako naman kasi ang may ano, kaya ang galing-galing ko. Na parang talagang lumobo na talaga yung Oo. ulo mo na, hindi mo na minention si Lord, ganyan. So, Right. the Lord give it and the Lord can take it away from you. Amen. So, na-amaze ako sa pagkilos ng Panginoon na nabago talaga yung buhay ko dito through this industry na to, na ang laki pala ng impact din sa personality ko, na porket hindi ko yung ginagawa before, hindi ko na ba yung pwedeng gawin ngayon at sa kasalukuyan. So, many times na naiisipan ko na tumigil na. Pero doon pa rin ako dinadala ng Lord kasi may purpose ako. May purpose ang Lord para sa akin dito sa profession na to at sa industry na to, na hindi lang ako puro makeup. And at the same time, I give some advice also sa mga client ko, which is talagang naririnig ko rin yung mga testimonies nila. And at the same time, I also share my testimony to them. Yes. Listen ka lang. And then, pag merong in-impress sa'yo ang Lord na, you should pray for this person. So, go, pray for this person. Magugulat ka na lang, magme-message sila na, thank you po, kasi during na pinag-pray nyo kami, parang ang daming niremind sa amin ng Lord. Amen. So, napaka-importante no, word of encouragement. Bilang isang OFW, no, we can only speak for ourselves. Yeah. We cannot speak on behalf of other people. Although, marami din naman na talagang siguro bored na rin sila sa buhay nila, naghahanap din ng mga pagkakaabalahan. Like ako, I am blessed doing this. This is just an extra na gusto kong ginagawa ko eh. I want to inspire people eh. Wala akong hangad na to become the most famous interviewer or like Boy Abuna, whatever. Basta as long as I'm sticking to my purpose, I'm sticking to my objective to inspire people, to reach out with our fellow OFWs. I think for me, it's a huge thing already. So, and doing this, sobrang laking tulong kasi napapanood siya ng ibang tao na magugulat na lang. Na hindi mo kilala. Diba? Meron palang ganun. Meron palang ganun sa abroad, sa mga OFW na nakaka-experience ng ganito. So, akala nung ibang mga taga-Pilipinas is ang sarap ng buhay natin dito. Though talagang kapag kumapit tayo sa Panginoon, talagang i-bless niya tayo na sobra-sobra pa. Pero at the same time, may mga experiences talaga na hindi mo ine-expect na kailangan pagdaanan at kailangan ma-overcome. Yes. Yan. And with that, ate, thank you so much. Thank you so much. For this opportunity. Talagang, ang sarap ng kwentuhan natin. Parang ano lang, usual natin na, diba, kulitan na, Pero hindi nyo alam, iba pa. Pag kami lang, iba yung tawa na kami, reserve may pa mga kami nito. hampas-hampas pa yan. Oo. So anyways, ate, meron akong something sa'yo. I know that you are blessed. Ang cute I know that you are blessed. naman. This is for Thank you. you so much. Also for you. Wow, pang ano ko ng makeup brush. Diba? And merong something sa loob. Nakakatuwa I hope naman. that you will like that. Thank you so much. Thank you so much. No, Thank you. Ay, grabe ha. Mahilig po ako. Adik ako sa mga ganito. So ate, thank you so much sa Thank you. pagpapaunlak. And for sure, na maraming may inspire sa kwento mo. Lalong-lalo na ito mga misis dyan na bored, no? Na diskarte lang. Grab your makeup Use your talent. brushes. Yes, use your talent talaga. So, maraming pwedeng gawin.
Tama. Okay? So, thank you so much, ate. Thank you. And see you next time. Make up for us by Rod. Kung OFW ka, bida ka. Ito po ang ating third episode featuring Ate Rod or Make Up For Us by Rod. I hope that you will subscribe to her YouTube channel or follow her on her Facebook page, Make Up For Us by Rod. And kung may mga okasyon kayo, pwede nyo po siyang i-contact sa Messenger. Thank you so much. Kung andito pa rin kayo, nakatagal kayo sa kwentuhan namin, sa chikahan namin ni Ate Rod. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin at sa Juan Talks. And there will be more to come. And marami pa tayong mga upcoming guests na for sure kapupulutan ng aral, ma-inspire kayo sa kanilang mga kwento bilang OFW. And with that, kung OFW ka, bida ka. Thank you. See you next time. See you on our next episode. Bye!